Nakalungkot man isipin kasi family reunion tuwing may nawawala na lang na kamag-anak saka lang nagkikita-kita. Katapos nga natin magpagudpod ay pupunta naman tayo ng dinadyawan ngayon. Kaya yan nga yung mga magpipinsan at mga angkel at mga kamag-anak namin na magkita-kita naman sa dagat. Nakalungkot man isipin kasi family reunion tuwing may nawawala na lang na kamag-anak saka lang nagkikita-kita. Ito at kasama na natin si Tisoy at si Tisoy nga ang gagamitin natin yung Montero ni Papa. Ito at pinatork na nga natin. Pinacheck na rin natin yung hangin bago tayo bumiyahe. Ito okay na dahil napakatagal nga hindi na ilong drive si Tisoy. Ito, pupunta kami ng dagat kahit maulan ay sana naman mawala na rin mamaya-maya yan. Siyempre padaan na nga tayo ng Jones at dadaan na nga rin tayo ng Quirino. Shortcut na nga lang kami dito. Ang problema, naka-slow down naman yung sinusundan ko na sasakyan. Ano bang gagawin natin? Iwanan na nga natin ito dahil napakatagal naman ng biyahe kung susundan natin ito. Ito tuloy-tuloy lang ang biyahe namin at tamang likuan na naman dito. Sobrang nga yung naranasan ng dinadyawan dito dahil dito tumama yung bagyo. Kung mapapansin nyo nga lahat ng nyug nila ay talagang nakalukot at talagang nasira lahat ng mga puno nila. Baga parang payong na nagsara at talagang nasira. Sobrang lakas nga ng bagyo dito lalo yung mga ibang resort na pinupuntahan namin dito ay nagla-live, nakikita namin talagang wasak talaga yung mga ibang resort nila dito. Sobrang nakawawa sila dito dahil napakalakas ng bagyong dumating dito sa dinadyawan na ito. Iilan-ilan nga lang ang nakabukas na resort ngayon at yung iba ay talagang sarado pa at hindi pa nagawa dahil sa dami na nga rin ng trabaho ay kinukulang na rin sila sa tao. Dito nga makikita nyo parang pinasabugan lahat ng mga nyug dito ay talagang nalukot talaga lahat. At tapos na nga yung mahabang biyahe namin sa likuan, nandito na nga kami sa baba at malapit na kami sa dinadyawan. Ito na nga kami nagkita-kita at kanya-kanya na nga sasakyan yung mga pupunta dito. Yung iba nga kamag-anak namin nasa Bulacan pa, yung iba nasa Nueva Ecija, nasa Cabanatuan, syempre Santiago at Kawayan. Grabe, ang daming nyug na talagang nalukot. Halos lahat sila isang itsura. Talagang napakalas ng bagyo na tumama dito. Ito nga sa public market nila ay kakaayos lang din ng bubong neto dahil lahat nga daw ay nilipad pati nga yung covered court nila dito. Yan, nandito na nga tayo sa public market ng dinadyawan at buti na lang medyo okay at medyo may mga nakabukas na at talaga nagtutuloy-tuloy na rin yung mga ibang negosyo nila dito. Yan nga, wala nang bubong, yung parang covered court nila doon ay talagang nawasak na at nilipad na lahat. Yung hindi biro yung pinagdaanan ng dinadyawan dito sa lakas ng bagyo. Andito na kami sa Elysian Sun. Isa nga si Elysian Sun sa mga nakabukas na resort dito dahil yung iba talagang sarado pa. Sobrang dumi na nga ng sasakyan natin. Talagang maulan nga yung biyahe natin dito. Andito na nga kami sa Elysian at unti-unti na dumadating. Andito na nga at nauna na sila Uncle Derek at sila Auntie Grace dito. Parang pagpunta ko rin sa Pagudpod ay lalakas ng alon at dito nga rin ay malalakas ang alon. Kaya nga pala walang tubig ang swimming pool dito dahil naapektuhan din to ng bagyo at nasira nga yung swimming pool nila Sir Jun dito. Nga tamang kwentuhan muna habang hinihintay pa yung mga ibang kamag-anak namin. Ito na nga yung motor, ramp na motor at syempre meron din si Sir na adventure na BMW. Napakaganda nga ng mga motor niya dito. Si Sir Jun nga pala yung may-ari ng resort. Syempre pinabomba nga rin kay Uncle Derek yung motor na napakaganda. Shoutout din nga pala kay Tito Jun. Siya nga pala yung may-ari ng Elysian Sun. Tito Jun nga pala ay napakahilig sa motor at sumasali sa Boss Ironman. Kaya lahat ng kakilala ko sa Kawayan nung sinabi ko halos kaibigan at katropa niya rin pala pagdating sa motor. Ito na nga rin yung swimming pool dito sa pinagresortan namin ay talagang wala pang tubig dahil naapektuhan nga sa bagyo. Ito na nga yung mga nawasak ng bagyo. Sabi nga ni Tito John sa laki ng poste na yan ay parang tulay na pero nawasak pa rin. Ito na nga yung ilalim ng swimming pool ay naubos din yung ilalim. Talagang sobrang lakas ng bagyo na dumaan dito at buti ganyan na nga lang daw at hindi daw gaanong nawasak lahat. Dahil sa banda doon talagang halos lahat ay nawasak. Grabe, napakalakas talaga ng dagat pag talagang lumapit sa inyo ay nakita nyo naman yung mga talagang nasira ng bagyo at sa lakas nga rin ng alon. Maya-maya nga lang dumating na rin sila Kuya Christian at saka sila Tita Merly. At syempre dumating na rin yung van ni Kunat. Ito na nga yung lechon na baon namin. Habang naghihintayan pa dahil hindi kami sabay-sabay umalis at talagang nag-usap-usap na lang na dito na magkita-kita. Ito na nga sila Uncle Arvin. Syempre papakita ko na nga rin yung kwarto na kinuha namin. Dito nga ay merong isang malapad na bed at meron namang double deck. Ito nga at napakasimple lang at talagang napakalinis at napakalakas nga ng aircon. At syempre natuwa pa ako dahil maluwang at malaki yung CR nila. Sa laki natin na to talagang ayaw na ayaw ko yung maliliit na CR. Ito nga tatatlo lang naman kami matutulog dito nila Papa. Labas nyo nga, ito pa parang may maliit na terrace at pwede pa magluto-luto dito sa labas. Talagang napakaganda rin dito sa Elysian Sun. Talagang mag-e-enjoy din kayo. Nga ni Tito John na may-ari dito sa susunod na balik nyo ay ayos na yung swimming pool namin dahil talagang pinapamadali niya na nga daw. At mamaya-maya nga lang dumating na sila Uncle Berto. Linga rin pala sila ng Santiago. Ito nga nandito na rin sila Tito Boy. At kulang pa nga ng dalawang sasakyan ay punong-puno na nga kami dito at talagang inarkila na nga namin tong resort na ito. Nihintay pa nga kaming sasakyan na hindi pa dumadating. Ito na nga yung dalawang Montero, isang Hilux
sax, isang accent at meron na nga rin isang band dito. Maya nga tamang kamustahan lang at andito na nga. Nagtatanungan na. Ayan na nga si Mama at saka si Tita Nancy. Syempre kasama na nga rin dito. Sobrang gutom na nga namin, hindi pa kami kompleto at napakarami pang kulang. Pero sige, tumawag na nga daw sila at medyo malayo pa at mauna na nga daw kaming kumain. Family reunion tuwing may nawawala na lang na kamag-anak natin. Yan yung pinakamalungkot na ganap sa buhay natin mga Pilipino sa panahon ngayon. Dahil sa hirap ng buhay, hindi na nagagawang kinagis ng family reunion. Ginagawa yan noon para magkakakilala ang buong angkan at ang mga kamag-anak. Dahil minsan nakasalubong mo na pala pero hindi mo naman kilalang kamag-anak mo na pala. Minsan naman nagkakaligawan pa, yung pala magpipinsan na sila. Pero hindi natin masisisi ang bawat isa dahil sa hirap ng buhay wala nang time para sa ganap ng buong pamilya. Aminin natin o hindi, tuwing may binabawian na lang na buhay tayo nagkikita-kita at nagkakasama-sama. Yun yung araw na malungkot na ang bawat isa ay nagluluksa dahil may nabawasan na namang pamilya. Makukumpleto kayo pero may kulang na. Ay, isipin nyo lahat ng gusto nyong isipin. Ito na nga si Auntie Grace ay bumabakbak na. Isang kainan nga lang, isang lechon na. Ilang nahubaran yung lechon ay talagang naging buto-buto na. Ito nga ay talagang napakalakas ng alon kaya iniisip namin kung paano kami maliligo. Nung nakita ko yan, natakot ako, naligo na lang ako sa banyo at pinanood ko na lang yung laki ng alon na yan. Pag hinila ka niyan, siguradong hindi ka na babalik at talaga baka mapunta ka na sa Taiwan. Ito nga tamang pahangin lang tayo dahil talagang maganda ang panahon at medyo maambon. Ito na nga yung apat na magkakapatid. Lola ko nga ang pinakamatanda dyan. Mamaya nga lang nahuli na si Uncle Jerry at kumain na nga. Ito at naglilibang na nga lang sila at nagbabara-baraha. Dito na nga rin si Uncle Junior at si Mama. At syempre meron nga rin silang baraha dito at naglalaro rin sila. Pag nagpapapalpa, ito na naman at nagluluto na naman si Uncle Jerry at si Auntie Grace ng uulamin namin. Ito na nga napakarami na namang alak at sigurado malalasing na naman kami nito. At andyan na nga si bayaw ko. At syempre andito na nga rin si Uncle Derek. Kaming tatlo nga ang nagumpisa dito dahil yung una nagkakahiyaan pa sila. At unti-unti na nga dumadami mag-anak naming mga nagiinuman. Mapit na nga rin si Uncle Berto at saka si Tito Edmar. At syempre dumating na nga rin si Uncle James dito. Parang sasaya nilang pagtignan dahil silang magpipinsan ay talagang nagsama-sama. At lumapit na nga rin si Uncle Junior. Na nga daw taon-taon ay mangyari ito dahil kailan pa nga daw namin gagawin ito. Sabi nga nila. At medyo may mga edad na rin sila. Kaya sa tagal-tagal na nila magpipinsan, ngayon lang sila nakapag-banding nang walang nawawala. Ito na nga si Tita Nancy, napakagaling magluto. Talagang napakarami niluto at talagang sumusobra na naman ang pagkain namin dito. Sabi nga ni Tita, nandito tayo para kumain at magsaya, kaya kumain ng kumain. Mamaya-maya nga lang napakarami na naman naming biniling isda. Ito napakasolid at napakaraming isda. Ito naman si Papa, ako ang pinapapili pero siya magluluto at siya naman yung magaling sa isda. Kaya sinabi ko nga, na ako lang magbabayad pero ikaw nang mamili Papa dahil wala akong alam sa isda, marunong lang akong kumain yan. Hindi nagpapigil si Auntie Grace at kung ano-ano rin ang binili para madagdagan daw ang kakainin namin doon. Tinanong ko kung anong mga isda, bahala na daw, basta kung ano yung mapulot niya, yun na daw ang kunin namin. Talagang sariwa at fresh, talagang gumagalaw pa yung mga isda nila dito. Na naman si Papa magtatanong na naman kung ilang kilo sa akin pero siya naman ang nakakaalam. Ito nga yung napakalaking isda at inaasar ko nga sa anak ni Auntie Grace. So, sa laki nga niyan ay natatakot siya. Ito nga si Uncle Derek ay tawa ng tawa. At medyo maghapon na nga kami nagsasama, napakasarap na ng banding namin at nandito na nga kami sa gitna at medyo tumatama na nga at talagang napakasarap na ng inuman namin dito. Sobrang saya ng magpipinsan, sobrang saya ng mga lola namin, sobrang saya ng mga kamag-anak namin dito. Amang testing pa, hindi pa ito kompleto pero talagang napakarami na rin namin kahit papano. Sobrang saya nila lalo na sila Uncle Berto, Uncle James, si Tito Edmar, si Mama, talagang napakasaya na namin sila. Auntie Grace, andito silang Tita lahat. Nancy, si Tito Boy, si Tita Marley, lahat kami nandito. Kami lang ito pero hindi namin akalain na ganito rin kami karami. Ito nga tamang kwentuhan at tamang sayahan lang kami dito at nagsasayawan nga kami nila Uncle Berto dito kaya napunta siya sa taas. Tamang patawa lang yung Uncle Goberto na yan dahil sarapan uminom sa sobrang tuwa niya, kahit di daw siya uminom ay napainom siya. Kaya yon, hanggang dito na natin video. Maraming salamat sa lahat ng manonood.